I will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay mga katigets. Meron tayong ngayon na tingnan at i-analyze partially na treasure marker. Ito yung legit treasure marker. At baka meron pa sa lugar na ito. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo sa lahat ng ating mga katigets sa buong Pilipinas, dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga katigets all over the world. Ingat kayo palagi mga katigets. Ang ating i-analyze ngayon ay itong foot marker. Ito'y right foot at mayroong left foot na maliit sa baba niya. Kakaibang foot marker ito dahil sa harapan ng bato, sa kabilang harap niyan ay mayroong marka na mababaw na litrang C na mayroong dot. At magkasalungat ang turo ng dalawa. So medyo komplikado ang sign na ito. Kaya ito ngayon ang ating i-analyze. Okay, at meron ding pangalawang nito. Pangalawang marker malapit sa ganun pa rin na kahoy, yung tinatawag na pili na kahoy ay meron namang isang marker na malapit sa kanya. Okay, atin yung tingnan. Okay, so ito yun, 10 meters daw galing sa yung kahoy na yun, yung pili tree, centennial, old tree daw yan, ay meron daw pala nagukay dito, ginawang fish pond. Nako, nandyan pa naman sa malapit sa litrang C, ang fish pond at ang laki ng hukay. Kaya meron na tayong kaagad tayong dyan, meron na tayong iniisip na baka yung fish pond ay alibay lamang at talagang may nagukay na dyan ng napakalaking hukay niyan. Malapit kasi sa litrang C. Ayan, at iba pala yung marker kanina, iba pala ito. Ibang bato ito na malapit sa pili. Nag-iisang footmark and then mayroong litrang C sa kabila ng bato. Okay mga katiyats, ito yung marker na 10 meters away from the pili tree. So example, ito yung pili tree, centennial old tree ito, at merong creek at merong fish pond mismo sa gilid nitong merong fish pond sa gilid ng marker na ito. Kaya anong masabi nyo? Diba bakit sila diyan nagukay ng fish pond at sino yung nagukay? Yung nagpadala ba sa atin ng video o baka ibang nagukay diyan? At hindi nyo namalayan na wala palang isda na nilagay diyan, kundi inukay ito dahil ito'y nasa malapit sa fish pond. Okay, so ano nga ba ang kahulugan nito? Well, kung wala lang itong footmark, ay diyan na tayo sa ito. Ito kasi ay parang nagaganyan yan ay treasure under. Yan. Hindi naman siya letter C talaga. So, siya yung duyan. So, sa duyan, of course, kung maglagay ka dyan ng sabihin natin mga bola sa duyan, dito talaga yan sa gitna. Sa gitna siya gugulong. Papunta lahat sa gitna. Kaya ang kahulugan yan ay treasure under. Nasa yan, treasure code books. Kapag narito yung dot, ito yun, So ang treasure ay under sa bato na ito. Okay, pero hindi under na direktang under, kundi sa banda pa siya dito. Okay, kasi ito, tingnan nyo, itong item ay merong distansya sa ito. Ito ay bato, ito yung nagaganito, ito yung bato. So ang item ay, kung tingnan natin, ay nakalabas sa bato. So ibig sabihin ito, ayan, ang distansya niyan can be 5 meters, pinakamalayo 5 meters. So punta kayo rito ng 5 meters, pinakamalayo yan.
And then, kung wala sa 5 meters, lumapit kayo sa bato. Okay, at hukay lang kayo sa 3 meters. Yan lang yan. At ito, kung napansin nyo ito yung nagbibigay ng direksyon itong paa. Left foot ito. So, ang item ay bandang kanan. Kasi left siya. So, ang item ay dito yan banda. At ang pag-estimate ng layo niyan, pinakamaliit na paa ng mga sundalo ay 7 inches. So 7 meters ang pinaka malayo. So meron pa rin tayong 357. Pero ang pinakasintro natin, unahin natin paghukay ang 5 meters. At kapag wala, adjustment na yung 7 at 3 meters na test dig. So meron tayong tatlong test dig dito na direksyon. Ito na papunta yan, sundan nyo ang ano ng paa, yan, ganyan. So dito yan. Okay, so ito yung ano, kung hindi pa nakuha yung naghukay dito sa gilid, di ba, merong fish pond yan. Kung hindi sila nakakuha, or kung kayo man yung naghukay na wala kayong nakuha, so dito, itong aking dinikod, ito na yung area na nandyan ng item. Good luck sa inyo dyan. Ito yung pangalawang marker nyo. Right foot ito. Ayan merong mga daliri. Gumanyan kunti And then, meron siyang maliit na foot pa rin. So kapag ganito, ay hindi na tayo pupunta sa unahan ng foot. Kundi, pag ganito tayo, traverse. Ayan. Hanapin natin tong maliit. Kasi itong nagbigay ng direksyon. So yan, dito yan sa gilid. Ngayon, distansya niyan ay kunin natin sa standard foot. So pinakamalayo pa rin ay 7 meters. Yan. And then, pangalawa niyan, ay ito na, kunin natin ang distansya nito, ito by inch. So ano bang distansya na by inch? Yan by 9, yan by 8. So sabihin natin na yan ay ito. Sabihin natin 9 inches ito. So therefore, meron na naman tayong pangalawang test dig. Ayan, meron tayong pangalawang test dig na 9 meters. So 7 and 9 kaagad ang distansya. Ang 7 standard yan sa mga foot marker na distansya. Okay, so ngayon kung malapad talaga ito na bato, talagang malapad yan, pwedeng ang butasin ninyo ay ito lang, itong gilid ng maliit na paa. Okay, dito lang yan, nakapatch. Simento lang yan, and then masuhin nyo ito na parte, itong left side ng paa, left foot mark, ito ang butasin nyo. At kapag halo yan, kapag tutunog na halo, ay nandyan lang. Hindi ito malaking item kapag ganito na dito lang ibinaon sa loob ng bato, pinats na simento. Marami kasi akong nakita na ganyan, dalawa na ganyang kaso na dyan lang sa tabi mismo ng malaking paa, sa tabi lang sinimento lang. At ang laman yan ay sari-sari yan, mga assorted gold, jewelries, lahat ng ginto nandyan, pero hindi gold bars, sa sari-sari lang siya na ginto. Okay, yan kung malapad dito na bato. So pugpugin nyo itong mga side dito ng bato. Kahit na itong dito, isama nyo pagpukpok. So kung mabutas yan, merong chamber sa bato at automatic merong laman kapag may chamber. Saan ka ba naman makakita ng bato na may chamber? Lahat ng bato solid. Pero kapag may chamber yan ay ginawa. Gawa ng tao yan. Okay, so yan. Yan ang ating aking ano dito. So 9 and 7 meters analysis. Ito wala ito sa libro na mga decoding. Ito yung mga sariling ano ko, nakitang recovered treasure sa mga paa. Pero sa libro ay dito talaga tayo pupunta.
sa harapan ng foot, 7 meters, distance up to 9 ang mga paa ng mga Korean at Japanese soldiers. So karamihan ng layo ay 7 to 9 meters papunta kung saan nakaharap ang paa. So yan, ito ay pangalawa na lamang ito na method. Ang unang method talaga ay ito. Kasi ito yung nakita natin na mayroong nakuha na ganito. Kung saan yung right foot nandito, so saan nyo ba hanapin ang kaliwa? Diba? Dito rin sa tabi niya. So narito ang item. At kung wala dyan, dito na side, bandang kaliwa. At nakuha ang distansya niyan sa laki ng paa or sa layo nitong distansya nitong dalawang magkadikit na malaki at maliit na paa. Alright, so yan lang ang pag-analyze ko sa inyong mga katingits sa inyong site. Good luck sa inyo dyan at ingat ng kayo palagi sa paghukay. Ako'y magpaalam na. God bless us all.